Ano balita? Na-overdose na ba? Bungit maga dahil walang alaga. Ang dugyot mo, ngiwem, anak ka ng kagwang ka. Hinayo pa, kailan kaya tukunin na ni Satanas. Pag-usapan lang natin itong mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Wala daw kasi nag-aalaga si Bungit, kaya yan, malapit na mamatay. Kailangan daw alisan na. Iwasan na ni Bungit yung mga nakapalibot sa kanyang mga demonyo. Sandro, nangatog na rin ho. Hinarang umano ang impeachment laban sa kanyang tatay na nakangiwi ang panga. Putang ina, itinanggi pa niya. Hindi daw hinarang eh. Pinigilan lang. Talaga, kailangan gumawa ho kayo ng paraan para hindi ma-impeach si Bungit dahil pag na-impeach po yung amo ninyong nakatabingi ang panga, lahat kayo kulong ang aabutin ninyo. Dahil ang panigurado, ang susunod na presidente, pag na-impeach si Bangag, ay si Vice President Inday Sara Duterte, soon to be President of the Republic of the Philippines. Magandang gabi po sa ating lahat. Tapos na ba kayo nagsimba? Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At bukas po muli, magbabalik ang Birada Agila. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Birada Agila YouTube channel. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. At suportahan rin po ninyo ang pangalawang YouTube channel ko po, ang Bisdak Historiador. Anak ng kagwang, hindi pala biro itong sakit ni Bangag. Kaya sinasabi niya na wag daw parang masyadong excited sa mga nagdadasal na magurgor siya. Excited na kami, hoy, anak ka ng kagwang. Bukas na. Kahirap ka masyado sa bayan, galit ng taong bayan sa'yo, sinusuka ka na eh. Dami mong niloloko. Okay, so unahin po muna natin itong pagharang di umano ni Sandro Marcos patungkol po sa impeachment ng kanyang tatay na nakanakangiwi ang panga. Kasi dalawang impeachment po yung hinarang eh. Impeachment ng makabayan, at siyempre yung Team Duterte. So hanggang kailan, hanggang saan ang kanilang pagprotekta sa tinuturong mastermind ni Saldico sa flood control at sinabi ni Chavit Singso na kababayan niyang taga Ilocos na mastermind na pinakautak ng utak sa paglilimas sa kaban ng bayan. Narito po ang balitang ilan. Tinanggi ni hindi pala yan, ni Sandra. Itinanggi ni Congressman Sandro Marcos na sadyang hinaharang sa Kamara ang impeachment complaint laban sa kanyang ama. May hamon naman ng isang kongresista kay Zaldico na gusto raw tumestigo laban sa Pangulo. Nasa frontline ng balita niya, si JC Cosico. Hindi haharangin ng Kamara ang anumang ihahaing impeachment complaint. Yan ang tiniyak ni Presidential Son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Anya, tungkulin ng Kamara na aksyonan ang anumang reklamo laban sa impeachable officials, kahit pa ito ay laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dating kongresista at puganting si Zaldico, handa raw tumestigo para mapa-impeach ang Pangulo. Alam niyo ako sa akin to si Sandro, sinungaling talaga tong budlat ang mata, no? Sabi niya hindi daw haharangin ng Kongreso. Hinarang mo na nga, animal ka talaga, no? Hinarang mo na, dalawang impeachment, tapos sasabihin mo hindi haharangin. Bakit hindi tinanggap ni Garapal kung hindi kayo mga harang? Putang ina, kami nga noon, naalala ko, magrarally tayo, hinaharang nyo, mga bulldozer hinaharang nyo, mga traktor, mga animal kayo. Ito pa kaya? Talagang gawin ho nila lahat para hindi ma-impeach yung amo nila, yung tatay nila. Kasi hindi pa ho sinasawa sa pangungurakot at hindi pa po sila tapos sa paglilimas sa kaban ng bayan. Na kahit galit ng taong bayan sa kanila, wala pa rin po silang pakialam. Maglimas tayo ng maglimas sa pera ng bayan eh. Takin mo yan. Ganun ho katindi itong pamilyang ito. Wala nang hiya, mga makakapal ang mukha. Meron nga ako kasakayan kanina sa commute kanina sa isang jeepney. Pintuhan ng patungkol kay Bangag. Anak ng kagwang eh. Talagang galit ng taong bayan eh. Manluloko daw talaga sila harap-harapan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. May karma daw talaga darating sa kanila ho yan. Kung hindi man ma-impeach, baka takihin sa puso. O di ba kaya? Di ba malapit na, maga na si Bangag eh. Ngayon, at sabi nga ho ni ni Attorney Rowena Guanzon, ang sabi niya, alam mo Sandro, Marcos should resign as majority leader now. That an impeachment complaint has been filed against his father BBM. This is if he has any shame. Alam niyo kasi ako hindi ako naniniwala na hindi hinaharang ni Sandro Marcos yung impeachment laban sa kanyang tatay. Hinaharang ho talaga niya. Yan ang patunay dyan. Ikaw, anak ka, majority leader ka, nandyan ka. Kontrolado mo yung mayorya sa Kongreso. So anong gagawin mo? Siyempre iutos mo sa mga kasangkayan mong mga animal, mga buhayan. Tika, Secretary General, wag ganyan. Bujidi, di ba? Sandro, ikaw yung nagtalaga ng pagka-Speaker of the House ni Bujidi. Dapat nga, putang ina, ayaw-ayaw ka pa. Ikaw naman yung gusto maging Speaker of the House. No? Automatic na yan. Harangin mo na. Wag mo nang patuloyin yung mga legit na mga nagpa-file ng impeachment. Kasi pag natuloy po yan, delikado ho tayo. Baka maka-influensya pa sa mga ibang kongresista dahil malakas at matibay po yung impeachment labang kay Bangag. Kaya nga sabi po dyan ni Kung Pulong Duterte, narito po. Ako naniniwala ho ako dito eh. Sabi ni Kung Pulong Duterte dyan, ayaw talaga nilang tanggapin ang impeachment complaint dahil ito ay solid, well-documented at backed by strong evidence.
Hindi talaga nila tatanggapin yan. Paano tatanggapin? Alam nila na matibay yung mga ebidensya. Ang kakapal ng mga dokumento, nakalagay sa malita. Talagang ininsulto rin sila na nagpapile ng impeachment sa malitang-malitang basura na ninakaw ng pamilyang mga Marcos, Saldico, Martin Romualdez. Siyempre, alam na nila matibay, harangin na yan. Kaya kami, tayo, siguro, hindi naman tayo mga tanga, no? Hindi naman tayo ngayon lang ipinanganak. Puta, naniniwala kayo kay Sandro Marcos kaya na hindi niya haharangin ang impeachment laban sa kanyang tatay na nakangiwi ang panga. Anak ng kamuti, hinarang na nga. Ito yung official statement niya. Teka lang. We need to remind people Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na baka hahalangin niya yung impeachment or whatever, I cannot do that. And I have to perform my duty as majority leader. I cannot do that. Ginawa mo na nga, hunghang ka. Takot na takot ka na eh. Masyado kang nangangatog eh. Ginawa mo na nga, di ba? Hinarang mo na nga eh. Iskapo mo nga si Garapal. Na, tika lang, nandyan na, magpapile ng Team Duterte, mga lehitimong mga gustong masipa ang tatay kung nakangiwi ang panga. Lumayas ka nga muna dyan. Siyempre may mga intel din kayo pa. Naka-eyeglass pa animal, naka-sunglass. Ba't ka nag-sunglass para hindi makita yung budlat mong mata? Pakita mo yung budlat mong mata, ginusto mo yan eh. Panay ka pulbos, puyat ng puyat ka, sige, malapit ka na rin. Naku, sino kayo mauna sa tatay kayong dalawa mag-ama? Puro Ferdinand, pahirap sa bayan. Hinarang mo na eh. And perform my duty to the Constitution and my mandate. And that is to say that I cannot stop any impeachment complaint from being referred to the floor or to any or to the Committee on Justice. We have to let the process. We have to let the process do its. We have to go through the process rather. Utal-utal din ang And loko. again, the President in Malacanang has stated that he's confident na wala naman siyang ginawang mali. And I share the same sentiment. So I will not be stopping or blocking any impeachment bill. Hindi rin makapal ang mukha ng hinayupak, no? Wala daw ginawang mali tatay niya. Sure ka, sir? Ikaw nga, dami mong flood control ghost projects dyan sa Ilocos, mga tulay na hindi natapos, kalsada na binutas-butas, hindi nagawa, road widening. Puro ghost projects. Alam mo, Sandro, kinawawa mo lang yung kababayan mo. Marami kang proyekto na nakulimbat dyan sa Alucabuls, pero hindi mo inayos yung mga proyekto mo. E di sana natuwa yung mga Ilocano sa'yo, dahil tatay mo presidente, kongresista ka, ang daming binigay na proyekto sa'yo, 15 billion, pero anong meron? Puro ghost, puro walang kwentang mga proyekto, hindi natapos, puro poste. Putangin ang kakapal ng mga mukha ng mga hinayupak na ito, no? Ako sa akin, guys, hindi ako naniniwala na hindi niya hinarang yung mga sinasabi ni Sandro. Kalukuhan, no? Yan. Putangin na, tatay mo na yan, i-impeach, tapos majority leader ka. Napaka-imposible kung wala kang gagawin. Useless ka, wala kang kwentang anak. Kung yung tatay mo, hindi mo protektahan, kaya mo naman protektahan dahil ikaw ay majority leader, dyan pa lang, pagsampa pa lang ng impeachment, hinarang ho ninyo, tapos sasabihin, hindi narang. Sige nga, bukas, Lunes, tanggapin nyo nga yung impeachment laban sa tatay mo, tanggapin mo yung impeachment ng Team Duterte, kahit yung Team Duterte lamang, wag na yung hinayupak na yung ng mga makakaliwang grupo impeachment. Tuloy natin. Itinanggi ni Congressman Sandro Marcos Ang anumang reklamo laban sa impeachable officials, kahit pa ito ay laban sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang dating kongresista at pugante si Zaldico, handa raw tumestigo para mapa-impeach ang Pangulo. Ang sabi ni Congressman Saldico, kung papayagan ako doon sa ifinal ninyong impeachment to become a state witness, kahit nasa Zoom, Tinablayan ni Batangas Representative Jervy Luistro. Putay na, Jerby, papangit ka ng papangit. Hindi yan si Jinke. Jerby! Alam mo, maganda yun talaga. Kung mangyayari yan, si Saldico na lalabas. Pero sa akin, hinimay-himay ko, mukhang malabo talaga eh. Na si Saldico pagbigyan, pagsalitain ng mga kakampi ni Bangag, wala na. Bagsak na sila dyan. Dadalhin talaga sila sa impyerno ni Saldico pag nagkataon. Wala, tingnan mo ito. Mukhang mangulangot pa si Luistro dyan. Tingnan mo ito, hinahamon pa si Saldico. Pumapalag na hindi na po pwede. Ngayon pa lang ha. Hindi pa nila natanggap yung impeachment, hindi nga nila ni-receive. Grabe, angal na sila na, hindi pwede. Si Saldico mag-testify. Ba't kayo natatakot kung hindi totoo sinasabi ni Saldico? Chairperson ng House Committee on Justice na siyang dumidinig sa mga impeachment complaint. Kung tetestigo raw si Ko, Puta, baluga na si Jinky Luistro, no? Wala na yung layatang akap. Wala nang tupad. Wala nang AX. Wala na yung paborito niyang speaker eh. Wala nang kapangyarihan. Makukulong na kasama ka dyan, Luistro ka. kailangang umuwi ito sa bansa. Lahat po ng ebidensya supporting the impeachment complaint has to be sworn in before the Justice Committee. He has to come home. Ganon? Definitely. Si Ko, Lol, bakit yung kay Las Cañas? Di ba ho? Pinagsalita nyo dyan sa Kongreso. Nag-take out ba yan? Nag-take out animal via Zoom. Pwede rin yan kay Saldico. Ba't kayo takot na pagsalitain si Saldico? Bring him home, Saldico. Itatay, gusto namin, pauwiin nyo. Alam mo, ako sa akin lang itong si Luistro kasi siya pa naman yung committee ng chairman ng Justice dyan sa Kongreso. Committee on Justice. Putang ina, dito pa lang mikos na eh. Talagang hindi nila palalusutin yan, yung impeachment na yan. Pero kung makarating sa Committee on Justice ni Luistro ang impeachment labang kay Bangag, doon yung impeachment ng Team Duterte, putang ina, may tulog talaga si Bangag kahit anong gawin
Luwestro, pagtatakip. Idol na idol niya si Tambalostos. Naalala ko talumpati niya. Nang dahil kay speaker, bumabaha ng Ikes! Nang dahil kay speaker, bumabaha ng tupad! Nang dahil kay speaker, bumabaha ng... anak ng kagwang, ano pa ba yun? Akap! Nang dahil kay speaker, binabaha talaga ng baha ang buong Batangas. Diba, Luwestro, puring-puri yung animal na ito. Anyway, bakit natatakot kayo na magsalita si Saldico via Zoom? Pagsalitain nyo, kasi ginawa nyo kay Las Cañas, hindi pa yung ginigipit ninyo si Tatay Digong, pero hindi pwede na si Saldico ang magsalita. Trilyon ang pinag-uusapan dito, nililimas ang kaban ng bayan. Dahil ang tatamaan si Bangag, dahil ang ma-impeach si Bangag. Los nyo, mga buhaya kayo. Tuloy, O ang nagdawit kay PBBM sa issue ng umano'y budget insertions. Pero isa rin si Ko sa itinuturing na big fish sa flood control scandal. Wanted din siya. Noong Miyerkules, naipadala na sa opisina ni House Speaker Bojidi ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ito na nga ho yung critical talaga kasi tinanggap ni Garapal itong bogus na impeachment eh. Talagang mag-convince sila bukas, putang ina, kawalang kwenta itong mga animal na ito. Daan na lang natin sa barang. Barangay na lang natin yung animal na hinayupak na tabingi ang panga. Ito, tuloy yung. Ilan sa mga inilatag na grounds sa reklamong yan ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, pati graft and Mga corruption. bayaran, animal. Nitong Webes, inihain naman ng grupong bayan ay ikalawang impeachment complaint laban kay PBBM, habang grupo naman ni Defensora magsasampa ng ikatlong reklamo. Pero pareho yang hindi tinanggap ng Office of the Secretary General. Siya pong nasa abroad kasi si House Secretary General Cheroy Garafil para tumanggap ng award. Base sa House rules, dapat ma-file ang isang verified impeachment complaint sa opisina ng House Secretary General saka i-refer sa House Speaker. May 10 session days si Speaker D para isalang ang reklamo sa order of business sa plenaryo. Mayroon namang 3 session days para ma-refer ito sa Committee on Justice. Pinalaga na ng mga naghain ng reklamo ang hindi pagtanggap ng House Section Office sa impeachment complaints. Pero depensa nila Nilanaw del Sur Representative Zia Alonto Adyong, hindi raw casual, clerical transaction o ministerial ang pagtanggap ng impeachment complaint, kundi isang formal constitutional act na dapat ay naaayon sa House rules. Putangin na to si Adyong, no? Ito yung kongresista sa Mindanao na hinayupak buhayang-buhaya. Tandaan mo yan, Day, yung mukha na yan. Ayup ka, Adyong. Naging presidente ka, Day, yung mga animal na yan, tapon nyo na parang basahan yung mga hinayupak na protector ni Bangag. Ito na yung masaklap ngayon. Kasi 10 days. So, lunes ngayon, 10 working days. Hindi pa 10 days yun, 6 na araw pa, pang-6 bukas. Lunes ngayon, linggo pa lang ngayon, lunes bukas, pang-6 na araw. So may 10 araw man yan, napalugit si Bujidi na isalag sa plenaryo, tapos 3 days para maisumiti doon sa pagkatapos sa plenaryo, pag mag-convene yung Congress bukas, 3 days din. Sana hindi pa hindi pa isasalang ni Bujidi yung unang impeachment bukas. Kasi pag isalang agad ni Bujidi bukas sa plenaryo at pag-convene nila bukas, panigurado, ipo-forward na yun doon sa Committee on Justice. Barred na yung next na mga nagsasampa ng impeachment labang kay Bangag. Anak kang kagwang nyor. Sana kunin ka na ni Lord, hinayupak ka. So ano nang mangyayari dyan sa impeachment na yan? Wala na. So next year muli, 2027. Iwan ko kung mangyayari pa rin impeachment dyan. Mukhang mapapagod na rin yung mga tao. Next year kasi 2027, wala na. Election na din eh. Papalitan na rin si Bangag. Tapos na yung termino ni Bangag, walang nagawa. Puro pasakit sa bayan. Puro pangungutang, pagbaon sa ekonomiya, paglilimas sa kaban ng bayan. Itong mga to dapat hindi ito papatawarin ng maraming Pilipino. So kung hindi ito madadala sa impeachment, mukhang sagaba madala to. Mukhang sagaba madala. Putangin na, malapit na daw magurgor. Sabi ni Mangga Mangga, Bangag na sila. Mga demonyo daw kasi nakapalibot, lubayan nyo na daw si Bungit. Isa ka pa, Senator Imis. Sabihin mo na mag-resign na siya. No? Ayaw madiretso-diretso ni Senator Amy na mag-resign ka na, Bong, maga ka na, Bong. Kaya daw maga dahil walang nag-alaga. Yung maga, yung mukha. Ay, hindi pala, yung yung balon-balunan. Maga na daw yung large intestine ni Bungit, no? 'Di ba? Ano yung sakit niya, diverculitis ba? Diverculitis. Malapit na makulitis. Diverculitis. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Mangga na talagang yung kapatid daw niya, ayan na, parang binibilatan niya dito si Baki, no? Parang sinisisi niya dito yung mga nakapalibot. Hindi niyo inalagaan si Bangag, malapit na tuloy magurgor. Parang okay lang, St. Peter naman kayo eh. Hindi na, para makadali man lang ng malaking isda. Itong si Cara David, kung hindi nila mapakulong yung malaking isda, dito na lang tayo sa kay Miss Cara David. Baka madali itong malaking isda na to. Pakinggan natin si Mangga. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan na. Ay, kasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya.
Kaya maga. Tangina, talaga namang ang help daw yung bibigay, no? Siguro nakikita ko dito, kunin na talaga ito ni Satanas. Pag hindi ka kaya sa impeachment, kaya ka ni Bangkay. May dalang kalawit. Kakalawitin kang animal ka. Kukunin ka talaga ni Satanas. Maga na daw, wala daw nag-aalaga, kaya magang-maga. Butang ina, nung nag-research ako, hindi pala biro yung kanyang naramdaman eh. Yun yung sabi ko na sakit sa mga matatanda na. Pero kakaiba siya kasi meron siyang habit eh. Meron siyang bisyo. Pulburon, alak, yan yung nakakaiba sa kanya. Na posibleng yan po yung dadali sa kanya. Hindi ka man madali sa impeachment, dali ka naman sa magang-maga. Ito, tuloy natin. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Huwag kang mapalakas. Ay, ikaw naman mangga, pinapalakas mo pa. Kaya manghina yung animal na yan. Tapos sabi mo, bangag yan, di ba? Magagalit pa naman yan sino yun? Si Palaka. Pag sinabing bangag si Bibin, lalasing yan. Yung isang bote, alam mo magkano? 5 milyon. Kaya huwag na natin sabihin bangag. Dalawa na lang, bangag-bangag. Sige nga, talaga. Ang gulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ngayon naman, mangga, hindi mo alam. Nag-unli sila. Nag-buffet. Nag-buffet ng pulburon. Yung iba, galing pa ng Venezuela. Galing ng Colombia. Galing ng Mexico. Galing ng Africa. Mga imported. Ikaw naman, nag-i-enjoy yung kapatid mo. Yan mo na siya, malulong. Ikaw, kung ayaw mong malulong yung kapatid mo, edi ipaimbalsama. Ipaano mo? Pasin Peter. Hindi, iparehab mo sa Mandaluyong, di ba? Parehab mo na lang. Tsaka kung concern ka talaga sa kapatid mo, bakit ayaw mong manawagan na mag-resign siya? Direct ang panawagan. Wag yung third party. Subukan mo nga na bongit resign. Kasi sobra ka ng bangag, namaga na yung namaga na yung atay mo. Pero ito kasi tayo lagi nating sinasabi si BBM, bangag! Wala rin naman tayong dyan kasalanan dahil unang-una, yung bangag na word na yan ay nanggagaling man yan kay former President Duterte at kay Senator Amy Marcos din. Sabi nga ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos, bangag noon, bangag pa rin ngayon. Puta may nasita dyan. Sinita si Harry Roque. Huwag mo na tawaging bangag ang Pangulo. Nasasaktan yung mga trolls. Bago natin balikan yung pamamaga ni Nguyen, ito muna tayo. Sabi ni Atty. Harry Roque, may nagsabi sa akin na huwag mo naman tawaging bangag. Ano tatawag ko sa kanya? Sarili kapatid niya, nakumpirma na bangag siya. Ang dating Presidente Duterte, sinabi bangag siya. Si Isil Morales, sinabi bangag siya. Sang ayon sa isang confidential agent. Si Cathy Binang, sinabi bangag siya. Bakit natin sa tawaging bangag? Talaga namang yan ay katanggap-tanggap na sa lahat, di ba? Kung sana kung hindi yan bangag. Pinatutuhanan ni Amy Marcos. Pinatutuhanan naman. Sabay ka na, Atty. Harry Roque, saktan sila dyan, promise. Yung mga trolls ni Bungit, mga supporters talaga na diehard, loyalista, pag binabihan po si Bongbong Marcos na bangag, talagang yun yung weakness nila. Kaya tayo dito, maraming nababad trip sa atin kasi sinasabihin natin na bangag, tabingi. Totoo naman kasi, hindi naman yan sarili naming ideya, mukha pa lang, tumatabingi Pag ine-interview, naglalak yung panga. Lalo na ngayon, napabalita ang overdose na. Hindi ako nagsabi yan, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Kaya nga, siyempre, yung nabalita ang may sakit, si Bangag. Siyempre, maraming naniniwala doon na may sakit. Akala ko nga talagang nasa ICU na Pero siguro, kumakapit dahil malakas kay Satanas, binubulungan pa. Menor! Huwag ka munang lumisan sa mundo. Hindi pa ako handa na nakawan mo ang impyerno. Yung sakit mo na yan, diverculitis pala yan. Diverculitis pala yung tamang term. Okay lang yan. Ipulbos mo pa. Hanggat na animal, maubos yung katawan mong bangag. Kaya siguro hindi kinuha ni Satanas. Kasi may kasabihan nga masamang damo. Mahirap matsugi. Pero pag sinambahan itong si Bungit, dali siya dito. Yung diverculitis po na sakit, parang may mga patches, namamaga nga yung large intestine. Dahil nga sa katandaan, bukod po sa katandaan, ay kung ikaw, mahilig ka pa rin tumungga, buanga ka, talagang kukunin ka ni Satanas. Dadalhin ka talaga ni Saldico sa impyerno. Magsama-sama kayong mga hinayupak kayo. Ganon talaga ang magiging resulta.
Kasi alam mo nang may sakit ka na, tira ka pa rin ng tira. Kung adik ka, hindi mo talaga pwedeng iwanan yung bisyo mong pulburon. Talagang hanap-hanapin mo yan. Parang kanta lang yan eh. Hanap-hanapin ka, hanap-hanapin kita, nasan ka, pulburon ka, sisinghutin kita. Every 2 hours, 20 white shirt daw yan, sabi ni Kati Binag eh. Kaya madudurog talaga yung large intestine niya to. Sa pagkakainom, ganun ang mangyayari talaga. Mga hindi na natutunawan, mga ganung style yan eh. Parang ang lalabas yan, colon cancer. Kaya ang sabi po ni Attorney Juan Rowena Gonzon, Ano balita? Na-overdose na ba? Ako nag-lock. Lock and lock. Gurgur na ba? Kaya tawag tayo ng St. Peter. Nag-lock-unlock. Nag-lock yung panga. Pero matindi po yung sakit na diverculitis pala. Hindi po basta-basta. Kaya yung sinasabi na wag naman kayo magmadali. Magurgur ako. Masyado kayong excited. Putang ina, excited na po kami. Now na! Kailan pa ba? Dami nang galit sa'yo, hinayupa ka. Ubusin pa ba ang pera ng bayan? Los mo. Okay, meron po akong nakita na doktor, vlogger na doktor, pero alam ko anti-Marcos. Anti-Marcos na vlogger. Ito, hinggan natin. Ayun, nabalitaan nyo na po siguro na yung Pangulo natin, si President Marcos, ay na-diagnose po ng diverticulitis matapos sa mga ospital. So, mga bayan, yan kasi yung nangyayari kapag na-divert yung funds sa mga bagay na hindi naman dapat doon gamitin. Diverculitis. Galing mo, Dok! Nada-divert yung funds sa mga bagay na hindi dapat doon gamitin, kaya nagkasakit ng diverculitis. Pupunta sa mga bulsa, anak ng bulsa ng large intestine. Doktor po ito, legit to expert to ito. Pero ito po yung payo talaga niya. Hindi po yung ganun. Joke lang. Ito yan, yung intestines natin, yung colon, habang tumatanda po tayo, medyo naging weak yan. At kapag ganyan, nangyayari, pwede po magkaroon ng mga tinatawag na outpouchings o yung parang pagkakaroon po ng mga bulsa-bulsa doon sa colon. At dahil nga po colon ito, dyan Nagkakaroon ng bulsa-bulsa sa bawat kulon. Kaya pala, ang daming perang binubulsa. Ito, nagkaroon pala siya ng bulsa sa kulon. Diverculitis. Kulon. So, posible magiging kulon cancer nga. Yung magiging sakit ni bungit pag ito ay hindi maagapan. Lapit ka talaga, anak. Kung nilisatanas buwang ka. Okay, nagkaroon ng bulsa sa kulon. pupunta yung mga dumi natin, na so na ilalabas natin papuntang toilet. Yan po mga outpouchings na yan, pwedeng mapag-ipunan o mapuno ng dumi. At dahil nga po dumi yan, syempre merong mga bakterya dyan. At kapag sobrang naipon yan dun sa mga outpouchings na yun, pwede pong mamaga. At kaya naman po yung pasyente, pwede pong ang manifestation yan ay paglalagnat. Ayan na, pwede daw mamaga. Kaya maga ang mukha. Dahil walang alaga. So namaga na nga, no? Yung kanyang mga intestine, large intestine. Kasi weak daw. Kagaya sa kanya, weak. Ang natin nag-weak. Mag-resign ka na ngayon pa ka. Galit na pati mga doktor. Galit na pati mga driver. Galit na pati mga nurse. Galit na pati mga magsasaka. Pati mga political vlogger, galit na kami sa'yo. Animal ka, mag-resign ka ng buwang ka. Kunin ka na talaga ni Lord. Sige nga sir, tuloy May kasamang pananakit ng tiyan. O di naman po kaya yung iba, dumudumi ng dugo. Dahil nga po namamaga. Kailangan ng pampers. Iyay, mukhang dumumi na nga ito ng dugo, no? Hala ka nyo, dumudugo nga yung wheat packs mo. Kunti na lang, mas mauna ka pa kay tatay, di kong animal ka. Kunting-kunti, so na dumudugo. So talagang dumugo yung wheat packs na, patay. It's too big! Tinitira daw sa wheat packs eh. Kaya ang resulta, dinuguan. Nagkariglang buang, no? Ngayon ko lang nalaman, may regla din palang lalaki sa katawan ni Bangag. Wala nga ako, sir. Kinakailangan ng gamot dyan, antibiotics. Ang tanong, paano makakaiwas dito? So, kinakailangan dyan ng high fiber diet, maraming gulay, prutas para pumalinis ang bituka mula po doon sa mga dumi. Nako! Mukhang mahirap na gamot na yan. Fiber, gulay. So, hindi man yan ang kinakain ni Bangag. Ano bang kinakain ni Bangag? Hindi po fiber, hindi rin gulay. Kundi, ang kinakain niya, pulboron, buffet, unleashed sa Palacio de Polvoron every weekend. Ano ngayon? Weekend ngayon, linggo ngayon, Bangag pa lahat ang mga yan. May kasama pang orje-orje, baka natira na naman sa wheat pack. Sagay ko, dugo na naman. Aray ko. Oo, fiber daw, gulay. Hindi man yan Ilocano na legit, no? Kaya hindi mahilig sa gulay yan. Ang iniinom yan, mga mamahaling alak, tagalagang 5 milyon. Naku, sige, naklak pa more. Mukhang mahirap gamutin to. Tuloy po, Dok. Although hindi naman talaga nawawala yung risk ng pagkakaroon ng diverticulitis, pagka meron ng outpouchings o tinatawag na diverticulosis, pero malaki po ang matutulong ng high fiber diet para maiwas ito. Pero, kinakailangan, samahan pa rin natin siya ng mas maraming tubig. So yun, sabi nga po ni President Marcos, huwag masyadong excited, pero ang tanging hiling ko lamang ay mapanagot yung mga taong kinakailangang mapanagot. At sana po, matigil na rin sa mundong ito yung pagiging mga garapal at pananapak ng buhay ng ibang tao. Aray ko, ang sakit yun, Yor. Yan ang payo ni Duk.
Ang hirap. Ang sabi ni Doc? Uminom ka ng maraming tubig. Patay. Hindi man yan mahilig sa tubig. Alak man yan. Natig 5 milyon bawat bote. So Doc, yung payo mo okay. Pero ang tanong, kaya ba ni Bangag yan? Kakain ng fiber? Hindi naman fiber kinakain. Polboro naman. Inom ng maraming tubig, hindi naman tubig yung ininom. Alak naman natig 5 milyon. Whiskey, patay ka niya. Malapit ka talaga nyor. Kunin ka na ni Satanas. Buang ka. Marami na kasing galit kay Bangag. Totoo lang. Lahat ng maraming Pilipino, sa anong panig ng mundo, galit na talaga yan. Sira ulo lang naman Pilipino, hindi galit kay Bangag. Sa bagay, kaya nga Bangag, di ba? Bangag supporters. Supportan mo si Bangag. Tingnan mo yung mga supporters na, putang ina, nakikita ko, ang tatanda na, nagbablog pa. Mga bungal. Alam mo bakit nabubungal? Kasi sa kakapulburon, sa kakasolvent. Singot ng singot ang mga animal, kaya ang resulta, bungal. Kaya pakinggan natin yung isang days, nanay, galit na galit, Duterte kami forever. Galit na galit kay Bangag. Ito, pakinggan natin. Yang magkakaako, Duterte pa rin kami hanggang sa pinakahuling Duterte. Naman. Nabudol mo man kami dati dahil kay Sara, kaya kita pinuto. Pero pinagsisihan ko yun. Dahil Talaga? dinayor ka si Digong. Kung totoosin, si Digong lang ang tanging nagpalibing sa ama mo. Correct. Anong ginawa mo? Dinaydor mo. Wala kang utang na loob. Darating din yung araw na babagsak ka. Hindi kami titigil mga Pilipino. Wala, malapit na. Babagsak ka, tigil na gigil si nanay, no? Hindi kami titigil. Nababagsak ka. Hindi kami titigil, mga Pilipino. Traidor ka. Ang ina, no? Sinabihan kang traidor. Yan, ang mga nagsasabi ng ganyan. Mga nabumuboto sa kanya. Narinig niyo yung sinasabi? Pumunta ako sa'yo dahil kay Inday Sara. Nabudol ako dahil kay Inday Sara. Traidor ka. Hindi na yan mawawala. Ako rin kanina, jeep. Sumakay ako ng jeep. Nag-grab din po ako kanina. Pareho po yung marka nila kay Marcos Bongbong. Traidor. Wala na. Hindi na po sila dyan makawala sa salitang traidor. Dahil traidor naman ho talaga sila. Kaya deserve po ni Bungit na tawagin siyang bangag at traidor. Kasi ngayon naman talagang totoo. Alam mo ako sa akin itong Pangulo na ito walang pakiramdam sa bawat Pilipino. Tingnan mo yung nangyayari ngayon sa merong hinambush, mayor ng Sharif, Agwak, binomba ng RPG, 3 suspect patay sa engkwentro. May namatay, di ba no? Terrorism attack yan eh. O ngayon, bumabalik na pala yung mga mga terorista ngayon. Di man lang nagpalabas ng statement tungkol dyan. Kasi nga bangag pa ngayon, Jordi sa palasyo. Pero si Vice President Inday Sara, kinundina niya po ito. Pakinggan natin ang future president natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Sorry, sasap pala yan. Sasap, sorry. Teka lang. Saan ba yung sinasabi ni Vice? Merong statement dyan si Vice President Inday Sara. Kinundina niya yung tungkol po dyan sa ito. Teka lang. Okay, basahin ko na lang. Mariing kinundina ang pananambang ng isang teroristang grupo sa Munay, Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na miyembro ng ating Sandatang Lakas. Ito pala, hindi pala yung, sorry kukorek lang natin, hindi pala ito. Sa Sandatang Lakas may enkwentro din po pala, bukod pa dun dyan sa terrorism attack na yan. Basahin ko lang. Ang ganitong uri ng karahasan ay isang malinaw na hamon sa estado ng kapayapaan at seguridad ng ating bansa. Ang ating pinapanawagan at yakin ng mga responsibilidad na ahensya ng pamahalaan na hindi sila titigil hanggang sa mabigyan ng hustisya ang sinapit ng 4 na kasundaluhan at yakin ligtas ang ating mga mamamayan laban sa banta ng mga kriminal, terorista at iba pang puwersa na nagnanais na takutin ang ating mamamayan at pahirapan ang ating bansa. Magtulungan tayo at huwag nating hayaan maghari ang mga kriminal sa ating mga komunidad. Tandaan natin, ang peace and order ay nakasandal sa ating kalayaan at ang kaunlaran ng ating bansa. Nakikisa ako kasama ang buong tanggapan ng pangalawang Pangulo ang pagkipagdalamhati sa mga naiwang pamilya maging sa buong hanay ng Sandatang Lakas ng ating Pilipinas. Sa pagkalagas ng 4 na magigiting nilang kasamahan, ang kanilang kabayanihan ay sakripisyo ng paglilingkod sa bayan ay hindi kailanman malilimutan. Naway manatili tayo matatag at magkaisa laban sa terorismo. Syukran, Vice President Inday Sara Duterte. Ayan po, yung future president natin may concern sa Sandatang Lakas. At kinundin na rin po ni Inday Sara ang naturang pambubumba. Grabe, bumalik na talaga lahat ng mga demonyo sa ating bansa dahil po kay Bongbong Marcos.